nag-i-stress ang mga puso natin. Hindi natin siya madadaya. At ang nakasisiyasan ng mga puso'y nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu sapagkat siya ang namamagitan dahil sa mga banal, alinsunod sa kalooban ng Diyos. Ang gusto ng Christian dapat at ang gusto ng banal na Espiritu, ang gusto ng Iglesia, yung kalooban ng Diyos. Huwag kang kikilos sa hindi kalooban ng Panginoon. Gusto ko ito maganda yata ito Alam niyo, huwag sabihin mga magandang gawain ng tao, hindi natin sasabi kalooban ng Diyos. Kailangan na naman yung kalooban ng banal na Espiritu. Next, verse 28, ito napakaganda. Dito tayo magtatapos. At nalalaman natin ng lahat ng mga bagay nagtatalakit-lakit na gumagawa sa kabubuti. Pero ang mga iba, sabi na lahat ng mga bagay, meron po yung meron yung classifier. Ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Yun. Kung hindi mo minamahal ng Diyos, ay hindi para sa iyo ang talatang ito. Sabi nga ng Pedro, ang mga hindi umibig kay Kristo, sumpain. Tanong ko po sa inyo, mahal mo ba si Jesus Christ? You love Him. Yun ang pag-ibig natin kay Kristo, hindi yung emotional, no? Hindi yung human affection. Ang pag-ibig natin kay Kristo ay yung divine affection, divine love. I love because He first loved me. Mahal ko, nagmamahal ako, mahal ko ang Diyos, mahal ko ang kapwa ko kasi inibig muna ako ni Kristo. So yung pag-ibig na ina-apply natin ay hindi human love. Hindi human love, hindi emotionalism, hindi affection, hindi sentimentalism. Ang pag-ibig na inibig natin, yung pag-ibig ni Kristo, ilagay niya sa puso natin. Amen? Yung alakooban ng Diyos. Na lahat, na nalalaman natin na lahat ng mga bagay ay nagkakalakit-lakit na gumagawa sa kabubuti ng mga nagsisibig sa Diyos. Kung tayo nagmamahal sa Panginoon, sa pagkakinahan niya tayo una. Ngayon, paano mo ma-express na mahal mo ang Diyos? Susundin mo siya. Tama mo ba? Mahal mo ang Diyos, pero sa salita lang. Susundin mo siya. Sasamba ka. Maglilingkod ka. Magsusurrender ka. Mabubuhay ka sa magsisisi sa kasalanan. Mahal mo ang Diyos. Kaya nga ba ng Espiritu, nasasaktan natin siya. Sabi nga ni Pedro, si Pablo, huwag niyong pigkatiin ang banal na Espiritu. Nasasaktan natin ang Espiritu. Alam niyo po ba yun? Ang banal na Espiritu nasa puso natin yan. Magkakaroon tayong iniisip na planong hindi makalaman lamang. Sa ating masarili lamang, makamundo, nasasaktan ang banal na Espiritu na nakatala sa atin. Pag nasasaktan ang banal na Espiritu na nakatala sa atin, sasayang kaya tayo? Anything na ginagawa niyo na kukonsensya kayo, nasasaktan na ang Espiritu. So, pagsisiyan natin yan. Anything. Okay? Nasasaktan natin ang Holy Spirit. Ngayon, kung maalala ang Panginoon ng Diyos, kung natin saktan, sumunod tayo sa Diyos. Okay? Sa makatituloy niya o mga tinawag na sunod sa kanyang nasa, ang Diyos po, yung mga nagmamahal sa Kanya, yung mga tinawag ng Diyos ayon sa Kanyang kalooban ay yung mga Christian, mga believers. Ngayon, ang mga believers na yan, gusto po rin na mag-split ko lahat yan, sapagkat walang karnal, maliit na bagay na makalulubog sa Diyos. Ang carnality ay sinumpa ng Diyos yan. Hindi talino man tao yan o mabuting carnality ay hindi ako nakalulubog sa Diyos. Amen? Nalalaman natin ang lahat ng mga bagay at nakalakit ng gumagawa sa kabubuti at sisibig sa Diyos sa mga timbagay niya o mga tinawag na lusunod sa kanyang nasa. Ngayon naman, pagka qualified na po tayo, mahal natin ang Panginoon, naglilingkod tayo sa Panginoon, pero minsan, na parang minamalas pa tayo. Sabi ko nga sa inyo kanina, walang malas-malas eh. Wala akong malas sa Kristyano na naglilingkod ng tapat sa Panginoon. Amen? Ito pong lahat ay may dating pala sa Diyos. Ngayon po mga naglilingkod sa Panginoon, dito po sa biyaya ng Panginoon, nagkakaroon po ng mga leadership na yung mga leaders na bago sa DTC. May mga sacrifices, may mga pains, hirap, financial, may mga kapatid na sakripisyo financially, time nila, mga sasakyan nila, ginagamit nila para sa Panginoon. Ang Diyos po ang magmamahala sa akin. Hindi ako. Ano may babalik ko? Kung pinag-ginagawa ko
Panginoon ay po yan. Pero pagka naglilingkod ka, para lamang sa sarili mo, para lamang ma-recognize ka, huwag ka na maglingkod. Kasi hindi ka rin-recognize ng Panginoon. Kung magsakripisyo ka, para lamang ma-recognize ka, huwag dito sa GBC. Unang-una, hindi ka naman pwede palitan yan. Pangalawa, ang Diyos rejected sa Panginoon yan. So, mas mahalaga sa Panginoon yung purpose mo, ano yung motibo mo, kaysa doon sa actual na ginagawa mo. May naman, di ba, may motibo, wala namang actual na ginagawa. Masama rin ito. Ano po ba? Partner yan. Ano yung motibo mo? Galing mo yan sa Diyos o sa sarili mo lang? Pagka galing yan sa Diyos, trabaho mo yan. Pag ginawa mo yan, umasa ka sa Panginoon, kung hindi man yan ibigay dito sa mundo ito, sigurado sa langit, magkakaroon ka niya ng reward. Ano po ba? Meron ang Diyos ay kapatid. Sabi nga ng Panginoon, hindi siya rito para kalimutan niya ang mga mabubuti niyong gawa. Ang tanong, ano ba yung mabubuti mo na ginawa para sa Diyos? Sabi nga nung ni John F. Kennedy, do not ask the nation what we can do for you, but ask yourself what you can do for your nation. Huwag mong tanongin kung ano ba yan, mapapakinaman ko dito sa iglesia nito. Sabi mo, anong magagawa ko sa iglesia? Ngayon, may gusto mong gawin sa iglesia nito, pero hindi ka naman ready, hindi ka pa spiritual, ay hindi mo pwede rin yan. So, ang Panginoon, pasirap ko, yung aking message, kung para magkarapos na ako ito, yung pinapagod the next day sa bataan, yung running. Kung tayo ay a-apply, halimbawa lamang sa Google, ito, malalaking kumpanya, Google, international yan, kaya Facebook. Sa palagay nyo ba yan, a-apply ka dyan, yung empleyado ng Google. O sabihin natin sa Google. Okay? Kailangan po ba dyan ang mataas ang pinag-aralan? Kailangan po ba dyan ang graduate diploma? Kailangan po ba dyan ang credential? Hindi pwede nga isip mo lang ngayon, mag-apply ka ito. Kasi kung lahat na nakakaisip, nag-apply dyan, hindi namin yung nakapasok. Masasilan yan. Amen po ba? Kung masela ng Google, tao lang yan. Kung masela ng Santiago, tao lang yan. At pandito lang yan. Eh, lalo masela ng ministry. Ng Diyos. Lalo masela ng ministry ng Diyos. Kaya sabi ko yung kanina sa inyo, iba ang kaisipan ng Diyos sa isip-isip ng tao. Akala mo yung pag-iisip mo'y tama na, pero iba, isang bunin mo pa sa Diyos siya kung approve ba yan o hindi. At ang nag-approve ay ang Diyos. Kaya nga, bago gagawin ng Panginoon ng isang tao, lalaki o bakit? Sinusubok niya. Pinapadaan niya muna sa apoy. Alam po, Diyos hindi po naglalaro ng diploma. Ang hinahanap ng Diyos ay spiritual, tapat, at totoo. Pwede mo kasing biruin yung kapwa mo. Pwede mong loko-loko yung kapwa mo, pero naglilingkod ka sa Diyos. At delikado ang paglilingkod, gusto masela ang paglilingkod sa Diyos. Kaya kailangan laging paglilingkod kung sisiya sa Diyos sa Diyos. Amen? So yun po, mga kapatid. Ngayon, kung ikaw naman ay nasubok na, pero naglilingkod ka pa rin, yung ginamit mo na yung will mo. Ito nga, naalala ko yung lagi sinasabi ni Kapatid na Bernard, yung isang Miyerkules daw, biglang sumakit ang kanya dyan, ay ando na siya sa bahay nila dyan, yung sa aking unang chapel. Bumalik na lang sila kasi kamatigas na masakit ang dyan. Pero despite na kanya masakit ang dyan, sabi niya, sasambang pa ay maatin pa ako sa prayer meeting kasi kay Satanas lang ito eh. Hindi niya ginamit yung kanyang damdamin. Kasi kung gagawin yung damdamin mo, di ba? Hindi ka napupunta, may sakit eh. Anong ginamit niya? Yung kanyang will. Yung kanyang kalooban. Yun ang gusto ng Panginoon. Kasi ang Diyos po hindi na pimilit eh. Tama mo ba? Hindi rin ang bumula ang Diyos para mapagamit ka niya. Ang gusto ng Panginoon, i-presenta niya, tulungan niya kung ano dapat mong gawin. And then, ikaw ang magdidesisyon sa sarili mo. Amen? Para sa iyong sariling bulisyon, sa iyong sariling pusa, ang paglilingkod, hindi nakikitang ka. Ikaw ay, kung ano-ano ginawa ng mga tao para sumunod ka. Tawag nila dyan ay gamitin mo yung will mo. May sakit ka, wala ka sakit kung dilingkod ka sa Diyos. Feel ko, hindi ko feel dilingkod ako sa Diyos. Bakit? Nag-desisyon ako eh. Ano ba? Kayo mga nag-asawa, nag-desisyon na kayo, di ba? Sa
sasamahan yung asawa nyo. Eh kung halimbawa sa araw hindi nyo na-feel, eh parang hindi ko nilalapin ang asawa ko papaalam ka na. Baka 10 asawa ka, laki mo hindi feel. Kasi nga, umaasa ka sa feelings. Ang feelings hindi mo maasahan yan kasi feeling yan. Kaya ang spirituality is emotional. Ang spiritual ay control niya ang emosyon, not the other way around. Hindi yung ikaw ang kinokontrol ng iyong emosyon or else magsisisi ka. At marami ka bang madadalang mali sa decision mo, marami kang madadala. Isang mong pamilya mo, madadala mo sa mga disposition mo na hindi decision na hindi ayon sa principles. Decision lang kasi nga feelings lang. Parang mga hayop po, wala naman prinsipyo. They act on emotion, pure emotion, and then usually mali-mali. Kasi wala silang tuntunin. Kaya sabi ko sa'yo magbasa kayo ng Bible. Alam niyo, kaya alam niyo kung ang roles ng mga pastor. And then alam niyo kung ang roles niyo sa church. Magbasa kayo. Actually, hindi kami magpapaalam po ng roles namin o kung anong roles niyo. Kaya mag-ano yan, mag-research kayo. Anong roles ng mga members ng pastor, anong roles ng pastor sa mga hindi yung feeling mo lang ganito. Dahil mo lang din, sumatama ka lang. Ayaw mo lang mo sa mga nabasa yan. Okay? Meron ka bang pasihan? O baka feelings mo lang na naman yan? Baka nabasa mo yan sa Facebook. Mga quotations sa TikTok. Hindi ganun. Hindi ganun lang, church. Ibigan. Ang iglesia po ay nabubuhay sa mga epistola ni Pablo. Be specific. Hindi nga hindi nga kung Bible, hindi all teaching dyan hindi nga pinuro sa akin. Alam niyo. Lalo na kung matagal na kayo sa kanya. Matagal na kayo sa kanya. It's your responsibility. Responsibility niya po yan. Alam niyo, ang role niyo as a Christian. Ako, inaalam ko ang role mo as a pastor. Amen? Alam ko po ang aking role as a pastor. Hindi ako social worker. I'm a pastor. I'm not a politician. I'm a pastor. Amen? Alam natin, tama na ating role. Sige po, mag-pray tayo. Panginoon Diyos, maraming salamat sa inyong mga salita. Hindi kami maligaw ng aming damdamin, ng mga panbilin namin sa tanas. Mga kasinungalingan sa tanas. Tulungan niyo po kami lumakad sa katotohanan. Sa bagay ng katotohanan. Salamat po sa tulong ng Espiritu. Kami tinutulungan. Ginagawa yan. Tinagay sa tamang landasin. O ang dapat namin paliwanaan, hindi namin dapat paliwanaan, o ang dapat namin gawin, o hindi namin dapat gawin. Ngayon Diyos, salamat po. This I pray in Jesus' name. Amen.